First impression tsaka culture shock sa Kuala Lumpur, Malaysia. Grabe talaga, no? Hindi ko ina-expect na ganito siya kaganda. Kaya ganito na lang ang naging facial expression ko nung unang lapag ko sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mapapashock ka talaga. Kasi sa transportation pa lang, tapos sa infrastructure, tapos sa safety, talagang ibang-iba dito as compared sa atin. Kaya tara na at let's explore. Let's begin with the first culture shock at ito yung kanilang systematic na transportation system. So galing kami sa bus station, may integrated bus station na pwede kang mag-connect at sumakay ng tren katulad nito. Ang lawak-lawak ng station na to and high-tech sila. So tignan nyo nga naman kung gaano siya kalawak, o di ba? Tapos may kita nyo, ayan yung integrated bus station, tapos konektado dito sa may railway station din. And dyan kami mismo sasakay ng taxi papunta sa Airbnb namin. 'Di ba? Ang lawak, tos ang linis, and marami ka talaga makikita na iba't ibang lahi dito, hindi lang Malaysians. So ganyan yung makikita yung view dito in every station. Tapos may elevator pa, kaya sumakay kami from I think third floor, yung kataas nito, papunta sa first floor. So sa baba, dito na kami mag-aabang ng taxi. Pero dito, feeling ko nabudol kami ng taxi. It's because parang mas mataas yung binibigay niyang kontrata na pamasahe. So, it's 80 ringgit papunta doon sa hotel, in which nakalimutan kasi namin mag-grab. So, nawala sa isip namin yon. Kaya, kinagat na lang namin. Dito ko na-discover na meron din palang mga budol na taxi driver dito sa Malaysia. So, gagawa na lang ako ng separate video after nitong first impression at culture shock ko sa Kuala Lumpur. Hindi lang pala sa Pilipinas, meron din pala dito. So, kinutuban talaga ako dito kasi nga hindi niya pinatak sa metro, kundi talagang fixed rate na 80 ringgit. So, eto yung face niya. And then, zinom ko talaga yung metro and hindi talaga siya nakapatak. Ang second na nakakaganda ng impression at culture shock ay etong mga pinagmamalaking skyscrapers nila. Etong Merdeka Tower, KL Tower, tapos etong Twin Towers na Petronas. Ito talaga yung pinagmamalaki ng Malaysia sa buong mundo na talagang tourist spot. So kitang-kita nyo yung ganda, di ba? Tapos ganito pala yung cemetery ng mga Inchik dito o yung mga Buddhist. Ayan no. Perfect timing yung paglapag namin dito sa Kuala Lumpur sa hapon kasi nga overlooking yung sunset. Tapos itong sunset, nagbibigay ng nostalgic vibes sa mga nadadaanan naming mga former colonial structures katulad nito na former British na building. And then contrasting view naman, etong mga naglalakihang modern skyscrapers na parang nasa Middle East ang vibe. Napansin din namin na ang dami-daming mga Malaysian flag tapos mga Merdeka na word. So sabi ng driver, Merdeka means Happy Independence Day Malaysia na ginaganap every 31st ng August. Kaya pala ganito yung eksena nila pagdating namin. Basing sa kwento ni Kuya Driver, parang marirealize mo yung unity nila, no? Na sama-sama talaga sila sa pag-celebrate ng Independence Day. Kaya magtataka ka na lang, sana ganito rin sa atin, no? So, it's a culture shock. And ngayon, makikita na natin a closer look ng Petronas Towers. Ayan, no? So, mukhang malapit na tayo sa point of destination natin kasi ito yung building na binook namin sa Airbnb. Diyan kami. And, ayun na nga, it's about time to say goodbye to this budulerong Curver. Kasi mukhang nafe-feel ko talaga na nabudol kami. Marami ka talagang makikitang ibang lahi dito, no? Hindi lang Malayan na Malaysian. May mga Bombay, may mga makikita kang Middle Eastern, and since Islamic country to, marami kang makikita talaga na nakatobe. So, parang nasa Saudi ka. And tingnan mo yung lahi ng taong kinausap namin sa Airbnb. Parang iba, no? Pero, nag-work siya dito sa Malaysia. And ito na nga pala yung Airbnb namin. Ay, ang ganda. As in. Bale, binook namin ito sa booking.com. So, mas maganda yung deal. Mas mura siya. Hindi ko alam kung bakit mas mura ang pagbubook dito sa Malaysia, no, as compared sa Philippines. So, gagawa tayo ng separate na vlog about this one. Yung itsura ng Airbnb namin. Another culture shock dito is yung mga convenience stores nila. Ibang-iba talaga yung convenience stores nila.
as compared sa atin na mas kompleto dito sa atin kaysa dito. Kasi kulang-kulang eh. Naghahanap kasi kami ng sabon pero wala. Pero ito yung nakita ko. Yun nga lang, wala kaming nabili. Kaya transfer ulit sa ibang convenience store. Ito nga pala yung building kung saan kami naka-Airbnb. Nasa 26th floor kami. Pero include ko siya sa separate video. Next stop na 7-Eleven, wala pa ring sabon. So, bakit kaya yung sabong panlabasana, wala talaga kaming makita, no? So, habang naglalakad kami para maghanap pa ng ibang convenience store, nakita na namin itong Petronas Tower. Kaya it's about time na mag-make memories tayo. So, ang ganda talaga dito, no? Parang Makati. Another culture shock tsaka good first impression ko dito sa Kuala Lumpur ay yung safety. Kasi kanina ko pa nilalabas yung phone ko at walang nag-i-snatch. Meron ka ding makikitang mga fruit stand dito or vegetable stands katulad niyan, and I ask permission to take videos. O, di ba? And another 11-7 or convenience store na naman dito para maghanap ng sabong panlaba. Pero wala talaga. And alam nyo, pati yung bath soap, wala din. Puro pagkain lang talaga ang nandito. Habang naghahanap kami ng ibang convenience store, may nadaanan kaming pulubi. So ganito pala yung pulubi sa kanila. Ayan. Pag naglalakad kami, hindi namin mapigilan na mag-take pictures tsaka videos. Kaya naman hindi ako nagpatalo, no? Actually, marami kaming gumagawa ng ganito. Hindi lang kita sa camera. So, may park dito at katabi lang niya yung Petronas Towers. So, syempre, let's make memories once again at nagpicture-picture kami dito. And i-upload ko yung mga pictures sa end ng video na to. So, wala kami pakialam kapag may tao sa paligid. Basta ang importante, ayan no, making memories. So, hindi namin nare-realize na nasa Petronas Towers na pala kami. Pero sa side view lang, no. And, ayan, hindi ko talaga makakalimutan na nakapunta ako dito. It's because once in a lifetime experience to. Alam mo, bawat kanto talaga dito napaka-picturesque tsaka Instagrammable. Kaya let's make memories katulad nito, no? Grabe ang ganda. Sa kakahanap namin yung convenience store kung saan-saan na kami napadpad at pumasok na kami dito sa mall. And hindi namin na-realize na itong mall na pinasukan namin ay part na pala ng Petronas Towers Complex, in which napakalaking mall, no? So mahihilo ka talaga sa laki ng mall na to. And ang daming tao kahit 10 PM na ng gabi. Imbis na sabong panlaba lang ang bibilhin namin, kung ano-ano na lang yung mga nilagay namin sa cart, no? Katulad nito mga pagkain. Kasi na-excite kami kung ano yung mga pwedeng kainin namin na mga locals dito na wala sa Pilipinas. Katulad nito, oh. Pagdating namin sa likod ng mall, maswerte kami kasi naabutan namin itong dancing fountain na ginaganap every 10 PM at ang daming tao. Kaya overall, ang ganda ng first impression ko dito tsaka ng culture shock ako pagdating namin sa Kuala Lumpur, Malaysia. So, I hope na nagustuhan nyo ang aking first impression tsaka culture shock, and sana nagustuhan nyo ang video na to. And I hope mag-follow kayo o kaya subscribe. Kaya ilalapag ko na yung mga ibang pictures ko dito sa end ng video. Kaya sana magustuhan nyo.